Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 7, talata 31 hanggang 37. Ito po ay tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa taong bingi at utal. Ang sabi po dito, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Eprata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubang ng gilalas at ang wika anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. Itong ating binasa, mga kapatid, ito po ay tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa isang bingi at pipi. So, siyempre, mostly talaga kapag ang tao ay hindi nakaririnig, ay hindi talaga makakapagsalita. No? Maririnig mo lang dyan is more sound lang, no? Pero wala ka talagang word na mauunawaan. No? Mostly, mga ganun lang, no? Mga sound lang talaga. Kasi napakahalaga na may pandinig tayo para tayo ay makapagsalita. Kasi ano yan yung mga matututunan natin yung proper na pagsasalita kapag meron tayong naririnig. No? Kung ano man yung naririnig natin, ano natin yun pinapractice ng ano mo, ng labi mo, no? Ng dila mo, kung paano i-pronounce yun. So kung wala kang naririnig, so wala ka ring lalabas sa bibig mo ng mga salita. Kasi hindi mo alam kung ano yung, kunyari, sa isang bagay, baso, diba? Alam mo lang sa mata mo lang, nakita mo ito yung baso, pero hindi mo alam kung anong tawag doon, di ba? O kaya, kung sasabihin sa iyo na yung mama, papa, so hindi mo naman alam yun. No? Kasi, alam mo lang nasa isip mo, ito yung nanay tatay ko, pero hindi mo alam kung ano ba ang tawag sa nanay at sa tatay. Kasi yung mali tayo, itinuturo sa atin yan, di ba? Yung mama, tapos papa, tinuturo. So, mahirap talaga, no? Kapag ang tao ay walang pandinig, talagang hindi rin siya makakapagsalita. At ito ay siyempre hindi lang naman sa physical, kundi malaking bagay rin kasi sa spiritual na ang tao ay makarinig ng salita ng Diyos. Pero siyempre, dahil sa siyensya na rin at dahil sa karunungan na rin ng mga tao, kahit ang tao ay bingi o kaya hindi makapagsalita, pwede pa rin naman sila makabasa ng salita ng Diyos. Pwede pa rin naman sila na makaintindi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga sign language, diba? O kaya dun sa mga sulat, di ba? May mga butas-butas, di ba? Tapos niya lang kakapain, yung ginagamit sa mga bulag, di ba? So, marami ng paraan para ang isang tao ay matuto ng salita ng Panginoon. So, marami ng pamamaraan din. Pero syempre, iba pa rin talaga na
physically talagang makakarinig ka. Ang mahalaga dito ay makita natin na imposible, no, sa tao na ito na makarinig at makapagsalita, pero naging posible ng hinawakan ng ating Panginoon. Ito ay nangyari kasi itong taong bingi at piping na ito ay dinala sa Panginoon. At ni-request nila, hiniling nila na ito ay mahipo ng ating Panginoon, no? May patong yung kanyang kamay sa taong ito. So doon pa lang meron ng yung pananampalataya eh. Yun naman yung pinaka punto ng binasa po natin, yung pinaka message niya eh. Na may mga taong nagdala sa ating Panginoon, nandun na yung faith nila eh. Na alam nila na merong magagawa ang ating Panginoong Hesus sa taong ito. Kaya nga hiniling nila na ito ay mahawakan na ating Panginoon. Which is talaga naman na kapag ang Diyos ay kumilos, ang ating Panginoon ay humipo, ano man yung ating karamdaman, ano man yung hinihingi natin sa Kanya, kapag kayang abutin ng Panginoon. At kapag inabot yan, hinawakan ng Panginoon, merong talagang mangyayari na kamanghamang mga bagay. At dito pinapakita na yung mga lumalapit sa Panginoon, hindi talaga nabibigo. Basta meron tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo bibiguin ng Diyos eh. Kasi hindi bibiguin ng Diyos yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Patutunayan ng Diyos na sa sino mang nagtitiwala sa Kanya, siya ang Diyos na palaging tumutugon. Papakita sa atin ng Diyos na hindi nasasayang yung tiwalang ibinibigay natin sa Kanya. Kaya dito makita natin yung pananampalataya ng mga taong ito, hindi lang sila yung nakabenepisyo eh. Kundi pati itong bingi at pipi na ito ay nakabenepisyo ng pananampalataya ng mga taong ito na may pananampalataya sa Diyos. At siyempre dahil napagaling ang bibi at bingi ito, itong pipi at binging ito, siya rin, no? Nakita niya yung kamay, yung pagkilos ng ating Panginoong Hesus. So siya rin, dahil sa pananampalataya ng mga taong nagdala sa kanya, siya rin, no, ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. So yun naman yung natin, yung parte natin bilang mananampalataya sa Panginoon, na yung purpose ng Panginoon bakit tayo tinawag, para dalin yung mga taong ito. Yung mga taong may doubt, itong mga taong wala pang relasyon sa Diyos, itong mga taong nangangailangan sa Panginoon, tayo yung magdadala sa kanila papalapit sa Panginoon. So yun talaga yung mission natin eh, na ma-encounter nila si Kristo sa buhay nila. Kasi kung tayo lang, ay wala talagang mangyayari. No? Katulad nito, hindi nila naman kayang pagalingin tong bingi at pipi na ito. Diba? So ito ay isang tao lang po ito. Baka akala niyo ba, yung bingi at pipi, no? Isang tao lang po siya, no? So bingi siya at pipi. At dito mga kapatid, yung biyaya ng pananampalataya, may kita mo kung paano kumilos. Lahat naman tayo na nakakakilala sa Panginoon, lalo na nagdala sa atin, katulad ako, nanay ko, no? Siya talaga yung ginamit ni Lord para buo kaming pamilya ay makakilala sa Panginoon. So yung pananampalataya niya, inabot yung buong pamilya po namin. So may kita natin, ginawa ng Panginoon, inilayo muna ang taong ito, hinawakan yung tenga niya, lumura, tapos hinawakan yung dila. At dahil doon, sa paghipo ng ating Panginoon, ay nakarinig ang taong ito at nakapagsalita ng malinaw, sabi doon. So instant, no, yung nangyari sa taong ito. Kasi yung makarinig ka, na yun eh, malaking himala na yun, mas lalo yung makapagsalita ka ng malinaw. Diba? Kasi first time mo makarinig tapos naging malinaw agad yung pagsasalita mo. Hindi yung yung mga tao nga, 'di ba? Tayo nga pag bago lang sa pandinig natin, yung isang salita, talagang medyo pa yung pronunciation natin 'di ba? Talagang hindi pa ganun kalinaw din, no? Kasi pinapractice mo yung salitang yun lalo kung medyo mahirap, 'di ba?
medyo mag-utol-utol ka pa eh. Pero ito hindi eh, talagang malinaw agad eh. So, mas nakakamangha yun. Kasi, first time niya nakarinig, tapos first time niya makapagsalita, tapos malinaw agad. Diba na parang sanay na siya sa pagsasalita. Ganun talaga eh. Yung instant na kagalingan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sinabi ni Lord doon sa mga tao na huwag ito ipagsabi. Pero sabi nga, the more na pinagbabawalan yung mga taong ito, the more naman nilang ipinagkalat, ipinamalita yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Which is gano'n naman talaga minsan ng tao. Diba? The more mo pinagbabawalan ng tao, the more naman na hindi susunod. Diba? Hindi susunod. Kaya sabi nga, pag bawal, sabi nga ng iba, masarap daw gawin. Kasi na-challenge sila. May thrill. Pero siyempre, ang ano kasi doon is may instruction. Malaga kasi doon, sumusunod tayo doon sa instruction ng Diyos. Pero sa kanila, dahil nga sa pagkamangha nila, na ginawa ng Panginoon, nakasabi nga nila doon, no, yung kabutihan, no, sila'y lubang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Kaya ano yun eh, sa pagkamangha talaga nila. Minsan kasi pag sa sobrang katuwaan mo, hindi mo mapigilan yung ano mo eh, yung emotion mo, hindi mo mapigilan na hindi ito i-share eh. Kasi parang ano yan eh, pag pinigilan mo yung saya mo, yung tuwa mo, mahirap din naman eh, no? Hindi rin maganda eh. Ano eh, parang katulad din yan ng problema pag na-stress ka tapos wala ka mapagsabihan ng stress mo, ng problema mo. Tapos sasarilinin mo lang, hindi rin maganda eh. Hindi rin maganda yung epekto sa katawan mo. Ganun din, no? Yung sobrang mong katuwaan tapos wala kang ano, hindi mo ma-share, ano rin eh, parang hindi ka rin mapanatag eh. Which is talaga ng mga ano eh, minsan talaga hindi natin mapigilan, lalo na maipahayag yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kung ang mga taong ito na pinagbawalan, much more yung taong nakatanggap. Diba? Mas matindi yung ano sa puso niya na ma-share, no? Yung ginawa ni Jesus sa buhay niya. Kasi kung yung mga tao nga ito na nandun lang sa paligid, hindi na mapigilan yung kabutihang ginawa ng Diyos, na nakita nila, how much more yung tao mismong nakareceive ng kabutihang yun. Talagang mas lalong niyang ipagsisigawan yun. At siyempre, siya mismo magiging testimony na eh. No? Lalo sa karamihan na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya yung nagpapagaling, lalo't lalo alam nila na ang taong ito ay bingi at pipi. Diba? Sila mismo magtataka eh. At yung curiosity na yun ang magdadala sa kanila sa Panginoon. Sisipin nila, sasabihin nila sa sarili nila, sino kaya itong Jesus na ito? Napagaling nila yung taong ito, yung kapitbahay namin na bingi at pipi na ito. No? Ano kaya meron kay Jesus na ito? So yung curiosity nila, yun ang magdadala sa kanila para makilala nila yung Panginoon. At marami naman sa gawain na ganun eh. Marami sa atin na dahil sa curiosity, isang way yun na ginamit ng Diyos para ma-encounter natin ang Panginoon sa buhay natin. So yun lang mga kapatid, ang tawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.